Isang lihim ang matagal nang hindi napapansin ng maraming nananalangin araw-gabi habang umiiyak sa harap ng Panginoon dahil sa mabibigat na suliraning pasan ng kanilang damdamin. Kapag may taong paborado ng langit, kapansin-pansin na tila kusang bumubukas ang mga pintuang dating sarado kahit wala siyang malaking impluwensiya, matayog na posisyon o napakalawak na kayamanan. Pambihirang biyaya ang unti-unting bumababa mula sa Diyos sa buhay ng nilalang na taglay, ang pusong tunay na malinis, mapagpakumbaba at marunong lumuhod sa panalangin ng buong katapatan. Karamihan ay abala sa paghahanap ng pera, tagumpay at kasikatan, ngunit kakaunti lamang ang nakauunawa sa mga ugaling lihim na labis na ikinagagalak ng Panginoon ayon sa nakasulat sa Biblia. Dahil dito, napakaraming tao ang nagtataka kung bakit may ilang individual na nananatiling matatag, payapa at pinagpapala kahit dumaraan sa napakabibigat na pagsubok sa araw-araw nilang pamumuhay. Bawat pahina ng Biblia ay naglalaman ng malalalim na paalala tungkol sa mga katangiang minamahal ng Diyos at nagdadala ng banal na pagpapala sa sinumang namumuhay ng may tunay na pananampalataya. Habang patuloy na umiikot ang mundo sa gitna ng kasalanan, pangamba, panlalamig ng damdamin at walang humpay na tukso, lalo ring nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng pusong tapat sa Panginoon. Pangkaraniwang tao lamang noon sina Abraham, David, Moises at iba pang lingkod ng Diyos. Ngunit dinakila sila ng langit dahil sa kanilang pagsunod, pagtitiis at malalim na pagtitiwala sa banal na kapangyarihan ng may kapal. Hindi aksidente ang pagtanggap nila ng kasaganaan, paggabay, proteksyon at kapayapaan sapagkat bawat biyaya ay bunga ng kanilang pananatili sa kalooban ng Diyos kahit dumaranas ng matinding paghihirap. Maraming Kristiyano ngayon ang naghahangad ng himala, ngunit madalas nakakalimutang ang tunay na pagpapala ay nagsisimula muna sa pagbabago ng puso, pananalita, pag-uugali at pananampalataya ng tao. Matthew 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang ito dahil ipinapakita ng Panginoon na hindi sapat ang panlabas na kabutihan kung puno naman ng galit, inggit, kapalaluan at panlilinlang ang kalooban ng isang nilalang. Dakilang kasiyahan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa sinumang naglalakad, nang may malinis na intensyon, tapat na damdamin, at pusong marunong umiwas sa kasamaan kahit walang nakakakita. Habang dumarami ang panlalamig ng pananampalataya sa kasalukuyang panahon, lalong nagiging mahalaga ang pamumuhay ng may takot sa Diyos at pag-iingat sa kabanalan ng kaluluwa. Napakaraming tao ang nasasaktan, nadudurog at nawawalan ng pag-asa dahil pakiramdam nila ay hindi sila pinapakinggan ng langit sa bawat panalangin ibinubulong nila tuwing gabi. Subalit ayon sa Biblia, hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang taong marunong maghintay, magtiwala at manatiling matatag sa gitna ng unos na sumisira sa kaniyang paligid. Una, may takot sa Diyos. Hindi madaling matagpuan sa panahon ngayon ang taong namumuhay ng may malinis na budhi habang napapaligiran ng tukso, kasinungalingan at makamundong pagnanasa na unti-unting sumisira sa pananampalataya ng marami. Kapag naghahari ang banal na paggalang sa puso ng isang nilalang, nagiging maingat siya sa bawat kilos, pananalita at desisyong maaaring maglayo sa kaniya mula sa kalooban ng Panginoon. Kahit walang nakakakita, pinipili niyang umiwas sa maling gawain dahil naniniwala siyang walang lihim na natatago sa harapan ng Diyos na nakakakita sa buong pagkatao ng tao. Pambihirang uri ng katapatan ang taglay ng ganitong individual sapagkat hindi siya nagpapakabuti lamang para mapansin ng kapwa kundi para mapalugod ang langit. Dahilan kung bakit maraming taong may takot sa Diyos ang nakararanas ng katahimikan ng damdamin kahit dumaraan sa mabibigat na suliraning halos magpabagsak sa kanilang buhay. Proverbs 9 verse 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang ito dahil malinaw na ipinapakita ng Panginoon na nagsisimula ang tunay na karunungan sa pagkilala sa kaniyang kapangyarihan at kabanalan. Hindi sapat ang talino, kakayahan o mataas na katayuan kung kulang naman ang puso sa paggalang at pagsunod sa Diyos na siyang pinagmumulan ng wastong direksyon. Kapag nananatiling nakakapit ang isang mananampalataya sa banal na aral ng Panginoon,
mas nagiging matatag siya laban sa tukso at panghihina ng espiritu. Napakaraming tao ang nawawala sa tamang landas dahil pinipili nilang sundin ang sariling kagustuhan kaysa pakinggan ang tinig ng Diyos na matagal nang kumakatok sa kanilang puso. Subalit ang isang nilalang na may banal na pag-iingat ay hindi madaling matangay ng makamundong impluensya dahil mas pinahahalagahan niya ang kalinisan ng kaniyang kaluluwa. Kahit dumating ang matinding pagsubok, nananatili siyang matapat sa pananalangin at hindi basta sumusuko sa gitna ng pagdurusa at kabiguan. Panginoon ang nagiging sandigan niya tuwing gabi ng pagluha, mga sandali ng pangamba, at oras ng matinding kahinaan na halos sumira na sa kaniyang pag-asa. Bunga nito, dahan-dahang dumarating ang mga biyayang hindi kayang pantayan ng material na kayamanan dahil kasama rito ang kapayapaan at kapanatagan ng loob. Kapansin-pansin na ang mga taong tunay na may takot sa Diyos ay madalas nagiging ilaw sa kanilang tahanan dahil maayos silang makitungo at marunong umunawa sa kapwa. Puno ng kababaang loob ang kanilang pagkatao, sapagkat nauunawaan nilang walang tagumpay na mangyayari kung wala ang pahintulot at paggabay ng Panginoon. Tuwing nakatatanggap sila ng biyaya, hindi nila inaangkin ang karangalan bagkus ibinabalik nila ang papuri sa Diyos na siyang dahilan ng kanilang lakas at katatagan. Habang tumatagal, lalong gumagaan ang kanilang pakiramdam dahil hindi sila alipin ng galit, inggit, kapalaluan at makamundong paghahangad na sumisira sa maraming buhay. Ikalawa, marunong magpakumbaba. Napakahirap matagpuan sa kasalukuyang panahon ang taong marunong yumuko, kahit nakararanas na ng tagumpay, papuri at pag-angat sa buhay na madalas nagiging dahilan ng pagtaas ng tingin ng tao sa kaniyang sarili. Kapag nababalot ng kababaang loob ang puso ng isang nilalang, mas nagiging maayos ang kaniyang pakikitungo dahil hindi niya minamaliit ang kapwa anuman ang estado ng buhay ng mga nasa paligid niya. Kahit mayroon siyang kakayahan, karunungan o magandang katayuan, pinipili pa rin niyang manatiling simple at mahinahon sa harap ng ibang tao. Panginoon ang patuloy niyang itinataas sa halip na sariling pangalan, sapagkat batid niyang walang anumang biyaya ang darating kung wala ang pahintulot ng langit. James 4:6, God resisteth the proud but giveth grace unto the humble. Napakalinaw ng paalala ng talatang ito dahil ipinapakita nitong hindi nalulugod ang Diyos sa pusong mapagmataas na laging naghahangad ng papuri at paghanga mula sa ibang tao. Mas pinapaboran ng Panginoon ang kaluluwang marunong umamin ng pagkakamali, handang matuto at hindi ipinipilit na siya palagi ang tama sa bawat pagkakataon. Napakaraming relasyon ang nasisira dahil sa labis na pagmamataas na unti-unting sumisira sa pagkakaunawaan ng pamilya, magkakaibigan at maging ng mga magkakasama sa pananampalataya. Subalit ang isang nilalang na may mapagkumbabang puso ay marunong makinig, umunawa at umiwas sa mga salitang nakasasakit ng damdamin ng kapwa. Kahit nakararanas siya ng tagumpay, hindi niya ginagamit ang kaniyang katayuan upang mang-api o manlamang ng ibang tao para lamang makuha ang sariling kagustuhan. Puno ng kabutihan ang kaniyang pakikitungo dahil nauunawaan niyang pantay-pantay lamang ang lahat sa harapan ng Diyos, anuman ang antas ng buhay ng bawat isa. Kapansin-pansin na ang mga taong tunay na mapagkumbaba ay hindi mahilig magyabang tungkol sa kanilang tagumpay, kayamanan o mga natamong biyaya sa buhay. Mas pinipili nilang manahimik at hayaang ang kanilang mabubuting gawa ang magsalita para sa kanila kaysa piliting makakuha ng atensyon mula sa karamihan. Pangkaraniwan mang tingnan ng iba ang kanilang kilos, nakikita naman ng Diyos ang kabutihang lihim nilang ginagawa nang walang hinihintay na kapalit. Habang tumatagal, unti-unting dumarating sa kanilang buhay ang mga pagpapalang hindi inaasahan dahil ang langit mismo ang nag-aangat sa kanila sa tamang panahon. Habang dumarami ang mga taong sabik sa papuri, pagkilala, at mataas na pagtingin ng lipunan, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng pusong marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ikatlo, matulungin sa kapwa. Napakalaking bagay sa harapan ng Diyos ang pusong marunong umalalay sa nangangailangan, kahit walang hinihintay na kapalit, pagkilala o papuri mula sa ibang tao. Kapag likas na mabuti ang damdamin ng isang nilalang, kusang gumagaan ang pakiramdam ng mga taong lumalapit sa kaniya
dahil nakakaramdam sila ng tunay na malasakit at pag-unawa. Kahit hindi mayaman o makapangyarihan, nagagawa pa rin niyang magbahagi ng oras, lakas, kabaitan at tulong sa sinumang dumaraan sa matinding pagsubok ng buhay. Panginoon mismo ang nakakakita sa bawat kabutihang ginagawa ng lihim, kaya hindi nasasayang ang anumang sakripisyong iniaalay para makatulong sa kapwa. Luke 6 verse 38, "Give and it shall be given unto you." Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita nitong ang kabutihang ibinibigay ng tao ay may kasamang pagpapalang nagmumula mismo sa Diyos. Hindi man agad bumalik ang tulong na ginawa para sa iba. Patuloy namang kumikilos ang langit upang pagpalain ang pusong marunong magbigay ng buong katapatan. Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa dahil pakiramdam nila ay wala nang nagmamalasakit sa kanilang kalagayan habang pasan nila ang mabibigat na problema sa araw-araw. Subalit ang isang nilalang na mapagkalinga ay nagiging daan upang muling makaramdam ng lakas ng loob ang mga pusong sugatan, pagod at halos sumuko na sa laban ng buhay. Kahit simpleng tulong lamang ang maibigay niya, napakalaki naman ng epekto nito sa damdamin ng taong nangangailangan ng karamay at pag-aaruga. Bunga ng ganitong kabutihan, unti-unting lumalapit ang biyaya ng Diyos sa kaniyang buhay sa paraang hindi inaasahan ng marami. Kapansin-pansin na ang mga taong tunay na matulungin ay hindi mapili sa kanilang tinutulungan dahil marunong silang umunawa sa sakit at hirap ng kapwa. Hindi nila ginagamit ang kabutihan upang magpasikat o magmukhang banal sa harapan ng ibang tao dahil malinis ang intensyon ng kanilang puso. Tahimik silang gumagawa ng mabuti kahit walang nakakakita sapagkat sapat na para sa kanila na alam ng Diyos ang laman ng kanilang damdamin. Habang tumatagal, lalong nagiging payapa ang kanilang kalooban dahil dala nila ang kasiyahang hindi kayang bilhin ng anumang material na bagay sa mundo. Habang dumarami ang mga taong nagiging makasarili dahil sa impluensya ng makamundong pag-iisip, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng pusong marunong magmalasakit sa kapakanan ng iba. Ika-4, matiisin sa pagsubok. Napakaraming tao ang agad ng hihina kapag sunod-sunod nang dumarating ang problema, kabiguan at matitinding pagsubok na tila walang katapusan sa kanilang buhay. Subalit ang isang nilalang na marunong magtiis ay nananatiling matatag kahit dumaraan sa mabibigat na sitwasyong kayang sumira sa pag-asa at pananampalataya ng karamihan. Kahit nasasaktan, patuloy pa rin siyang nananalangin at umaasa sa awa ng Panginoon dahil naniniwala siyang may dahilan ang bawat pagdurusang pinapahintulutan ng langit. Pambihirang katatagan ng loob ang nakikita ng Diyos sa pusong hindi basta sumusuko, kahit paulit-ulit ng sinusubok ng hirap at kalungkutan. Romans 5 verse 3-4, "Tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope." Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang ito dahil ipinapakita nitong may magandang bunga ang bawat sakit, luha at paghihirap na tinitiis ng tao habang nagtitiwala sa Diyos. Hindi man agad nauunawaan ng isang mananampalataya ang dahilan ng kaniyang pagdurusa, unti-unti naman siyang hinuhubog ng Panginoon upang maging mas matatag at mas malapit sa Kaniya. Maraming pagkakataon na pakiramdam ng tao ay pinabayaan na siya ng langit dahil sa bigat ng problemang kaniyang dinadala araw-gabi. Kapag ganitong sandali ang dumarating, lalong nasusubok kung gaano kalalim ang pananampalataya at pagtitiwala ng isang pusong tunay na nakakapit sa Panginoon. Kahit hindi niya nakikita agad ang sagot sa kaniyang mga panalangin, nagpapatuloy pa rin siya sa paglapit sa Diyos ng may kababaang loob at pag-asa. Bunga nito, dahan-dahang dumarating ang lakas, kapanatagan at pagbangong hindi kayang ibigay ng makamundong bagay. Kapansin-pansin na ang mga taong dumaan sa matitinding pagsubok, ngunit hindi sumuko, ay kadalasang nagiging inspirasyon sa ibang nangihina at nawawalan ng pag-asa. Puno ng lalim ang kanilang pananampalataya sapagkat naranasan nila kung paano kumilos ang Diyos sa mga panahong halos wala nang natitirang lakas ang kanilang pagkatao. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan, natutuhan naman nilang umasa sa kapangyarihan ng Panginoon kaysa sariling kakayahan lamang. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging matibay laban sa takot, pangamba at panghihina ng damdamin. Habang patuloy na umiikot ang mundo na puno ng sakit,
pagkabigo, at walang kasiguraduhang kinabukasan, lalong nagiging mahalaga ang pusong marunong magtiis at maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Ikalima, tapat sa panalangin. Tahimik mang tingnan ng iba ang isang taong palaging lumalapit sa Diyos, may kakaibang lakas naman siyang taglay na hindi madaling mabasag ng problema, takot o matinding pagsubok sa buhay. Kapag nasanay ang puso ng isang nilalang na makipag-usap sa Panginoon araw-gabi, unti-unting nawawala ang bigat na matagal niyang pasan sa kaniyang damdamin. Kahit walang makarinig sa kaniyang pag-iyak habang nananalangin, nananatili pa rin siyang umaasa dahil naniniwala siyang hindi natutulog ang Diyos sa pakikinig sa kaniyang mga anak. Pambihirang kapanatagan ang dumarating sa kaluluwang marunong lumuhod at magsumamo sa langit ng buong katapatan at pagpapakumbaba. 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. Malalim ang mensaheng dala ng banal na talatang ito sapagkat ipinapakita nitong kailangang manatiling konektado ang puso ng tao sa Diyos sa bawat sandali ng kaniyang pamumuhay. Hindi lamang sa oras ng kagipitan, dapat naghahanap ng Panginoon dahil maging sa panahon ng kasiyahan, tagumpay at katahimikan ay mahalagang manatiling mapanalanginin ang isang mananampalataya. Maraming pagkakataon na halos mawalan na ng direksyon ng isang tao dahil sa sunod-sunod na suliraning sumisira sa kaniyang pag-asa at katahimikan ng isip. Subalit sa pamamagitan ng taimtim na paglapit sa Diyos, nagkakaroon muli siya ng tibay ng loob upang harapin ang panibagong araw kahit mabigat ang kaniyang nararamdaman. Kahit tila walang kasagutan ang kaniyang mga hinihiling, patuloy pa rin siyang kumakapit sa awa ng Panginoon na hindi kailanman nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kaniya. Bunga nito, dahan-dahang napapalitan ng kapayapaan ng pangamba habang pinupuno ng liwanag ang pusong matagal ng sugatan at pagod. Kapansin-pansin na ang mga taong malapit sa pananalangin ay kadalasang hindi madaling magalit, mawalan ng kontrol o sumuko sa gitna ng matinding problema. Puno ng kaamuan ang kanilang pagkatao dahil natutuhan nilang ipaubaya sa Diyos ang mga bagay na hindi kayang ayusin ng sariling lakas at pag-iisip lamang. Hindi man perpekto ang kanilang pamumuhay, nagiging matatag pa rin sila dahil may malalim silang relasyon sa Panginoon na nagsisilbing gabay sa bawat hakbang nila. Habang tumatagal, mas lalo nilang nararamdaman ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng lakas, pag-asa at kapanatagan sa kanilang kalooban. Sa panahong maraming tao ang nababalot ng pag-aalala, lungkot at matinding pagod sa buhay, lalong nagiging mahalaga ang pusong marunong manalangin ng buong pananampalataya. Ika-6, marunong magpatawad. Hindi madaling palayain ang sakit na iniwan ng panluloko, pang-aapi, pagtataksil at masasakit na salitang minsang sumugat ng malalim sa puso ng isang tao. Kapag pinili ng isang nilalang ang magpatawad, kahit mabigat ang kaniyang pinagdaanan, unti-unting gumagaan ang kaniyang damdamin at nawawala ang galit na matagal nang bumabagabag sa kaniyang isip. Kahit hindi madaling kalimutan ang masasamang karanasan, pinipili pa rin niyang pairalin ang awa kaysa paghihiganti dahil alam niyang nalulugod ang Diyos sa pusong marunong magbigay ng kapatawaran. Pambihirang lakas ng kalooban ang kailangan upang maghilom ang sugatang damdamin habang nananatiling mabuti sa kabila ng sakit na naranasan mula sa ibang tao. Colossians 3 verse 13, Forgive one another even as Christ forgave you. Malalim ang kahulugan ng banal na talatang ito sapagkat ipinapaalala nitong walang sino man ang perpekto at lahat ay nangangailangan ng habag at pagpapatawad mula sa Diyos. Kapag natutuhan ng isang mananampalataya ang magpatawad, mas nagiging malaya ang kaniyang puso mula sa bigat ng poot, sama ng loob at matinding hinanakit. Maraming buhay ang nasisira dahil sa matagal na pagkakapit sa galit na unti-unting sumisira sa kapayapaan ng isip at katahimikan ng damdamin. Subalit ang pusong marunong magpalaya ng kapatawaran ay dahan-dahang napupuno ng kagaanan at bagong pag-asa na nagmumula sa awa ng Panginoon. Kahit hindi humingi ng tawad ang taong nakasakit, pinipili pa rin niyang ipasa Diyos ang lahat kaysa hayaang lamunin ng puot ang kaniyang pagkatao. Bunga nito, mas nagiging payapa ang kaniyang paglalakbay dahil hindi na niya pasan ang mabigat na galit na matagal nang nagpapahirap sa kaniyang kalooban. Kapansin-pansin,
na ang mga taong marunong magpatawad ay kadalasang mas mahinahon, mas malawak umunawa at hindi madaling magkimkim ng sama ng loob laban sa kapwa, puno ng kabutihan ng kanilang puso dahil natutuhan nilang hindi maayos ng paghihiganti ang sakit na minsang dumurog sa kanilang damdamin. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan, pinili pa rin nilang pairalin ang habag kaysa hayaang manaig ang puot at kapalaluan. Habang tumatagal, mas lalo silang gumagaan sa pakiramdam dahil unti-unting pinupuno ng Diyos ng kagalingan at kapayapaan ang kanilang puso. Sa panahon ngayon na maraming relasyon ang nasisira dahil sa galit, pride, at walang katapusang alitan, lalong nagiging mahalaga ang pusong marunong magpatawad ng buong katapatan. Ikapito, may malinis na puso. Bihirang matagpuan sa panahon ngayon ang taong may dalisay na kalooban habang napapalibutan ng inggit, panlilinlang, kasakiman at makamundong pagnanasa na sumisira sa pagkatao ng marami. Kapag malinis ang puso ng isang nilalang, nagiging magaan ang kaniyang pakikitungo dahil wala siyang lihim na masamang hangarin laban sa kapwa kahit walang nakakakita sa kaniyang ginagawa. Pinipili pa rin niyang mamuhay ng may katapatan sapagkat batid niyang nakamasid ang Diyos sa bawat galaw ng tao. Pambihirang kapayapaan ang nananahan sa kaluluwang hindi puno ng galit, paninira, panlalamang at masasamang intensyon laban sa ibang tao. Matthew 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Makapangyarihan ang mensaheng dala ng talatang ito dahil ipinapakita nitong malapit sa puso ng Panginoon ang mga taong namumuhay ng may kalinisan ng damdamin at isip. Kapag dalisay ang laman ng kalooban, mas nagiging malinaw ang pananampalataya at mas madaling maramdaman ang paggabay ng Diyos sa araw-araw na buhay. Maraming tao ang nagpapakita ng kabutihan sa panlabas na anyo, ngunit kabaligtaran naman ang laman ng kanilang puso kapag walang nakakakita sa kanilang ginagawa. Subalit ang isang taong tunay na may malinis na kalooban ay pareho ang asal sa harap man ng maraming tao o kahit nag-iisa lamang siya. Hindi niya kailangang magkunwari para hangaan ng iba dahil sapat na para sa kanya ang mabuhay ng tapat sa paningin ng Panginoon. Bunga nito, mas nagiging payapa ang kaniyang isip dahil wala siyang dalang panlilinlang, pagkukunwari o masamang balak laban sa kapwa. Kapansin-pansin na ang mga taong may dalisay na puso ay kadalasang magaan kasama dahil wala silang ugaling mapanira, mapanghusga o mahilig magdala ng negatibong enerhiya sa paligid. Puno ng kabutihan ang kanilang pakikitungo sapagkat likas sa kanila ang pagiging maunawain, mapagbigay at marunong rumespeto sa damdamin ng iba. Hindi man sila perpekto, nagsisikap pa rin silang umiwas sa kasamaan at mamuhay ng naayon sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Habang tumatagal, lalong gumagaan ang kanilang kalooban dahil pinupuno ng Panginoon ng liwanag at katahimikan ang kanilang puso. Sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari, panlalamang at maling hangarin, lalong nagiging mahalaga ang pusong malinis at tapat sa harapan ng Diyos. Hindi kayamanan o katanyagan ang pangunahing tinitingnan ng langit, kundi ang tunay na kalagayan ng damdamin ng isang tao habang siya ay namumuhay sa araw-araw. Kahanga-hanga ang mga biyayang inilalapit ng Panginoon sa mga kaluluwang marunong panatilihing malinis ang kanilang isip, kilos at intensyon sa kapwa. Dahil dito malinaw na ang taong may dalisay na puso ay kabilang sa mga tunay na iniingatan, ginagabayan at pinagpapala ng Diyos ng higit sa inaakala ng marami. Ikawalo, nagtitiwala sa Diyos. Hindi madaling manatiling matatag kapag sunod-sunod nang dumarating ang kabiguan, kakulangan, pagluha at mga pangyayaring tila sumisira sa pag-asa ng isang tao. Kapag buo ang pagtitiwala ng isang nilalang sa Panginoon, hindi siya agad pinanghihinaan ng loob kahit napakabigat na ng kaniyang pinagdaraanan sa buhay. Kahit walang kasiguraduhan ng bukas, nananatili pa rin siyang kumakapit sa awa at paggabay ng Diyos na hindi kailanman nagpapabaya sa kaniyang mga anak. Pambihirang tibay ng pananampalataya, ang taglay ng pusong marunong umasa sa kapangyarihan ng langit kaysa sa sariling lakas lamang. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Napakalawak ng kahulugan ng banal na talatang ito dahil ipinapakita nitong hindi lahat ng nangyayari sa buhay ay agad mauunawaan ng isip ng tao.
Kapag natutuhan ng isang mananampalataya ang magtiwala sa plano ng Diyos, mas nagiging panatag ang kaniyang damdamin kahit puno ng pagsubok ang kaniyang paligid. Maraming pagkakataon na halos mawalan na ng lakas ang isang tao dahil sa matinding problema na paulit-ulit sumusubok sa kaniyang katatagan. Subalit ang pusong marunong magtiwala sa Panginoon ay patuloy pa ring bumabangon kahit ilang beses nang nadapa at nasaktan sa paglalakbay ng buhay. Hindi man agad makita ang kasagutan sa mga panalangin, nananatili pa rin siyang umaasa dahil naniniwala siyang may tamang panahon ang Diyos para sa lahat. Bunga nito, unti-unting napapalitan ng kapayapaan ng takot habang pinupuno ng pag-asa ang kaniyang kalooban. Kapansin-pansin na ang mga taong may malalim na pagtitiwala sa Diyos ay kadalasang hindi madaling lamunin ng pangamba at matinding pag-aalala tungkol sa hinaharap. Puno ng katatagan ang kanilang pananaw sapagkat alam nilang may Panginoong gumagabay sa bawat hakbang at laban na kanilang kinakaharap araw-gabi. Hindi man naging madali ang kanilang paglalakbay, natutuhan pa rin nilang ngumiti at magpasalamat kahit dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang kanilang relasyon sa Diyos dahil nakikita nila kung paano siya kumikilos sa bawat sitwasyon ng kanilang buhay. Sa panahong maraming tao ang madaling sumuko dahil sa problema, kalungkutan, at kawalan ng direksyon, lalong nagiging mahalaga ang pusong marunong magtiwala sa Panginoon ng buong katapatan. Hindi man agad maabot ang mga pangarap o kahilingan, nananatili pa ring matatag ang isang mananampalataya dahil alam niyang hindi nasasayang ang paghihintay sa Diyos. Kahanga-hanga ang mga biyayang ibinubuhos ng langit sa mga kaluluwang patuloy na nananalig, nagtitiis at umaasa sa banal na paggabay ng Panginoon. Dahil dito, malinaw na ang taong nagtitiwala sa Diyos ay kabilang sa mga tunay na pinapaboran, pinapalakas at pinagpapala ng langit sa bawat yugto ng kaniyang buhay. Habang patuloy na lumalalim ang kadiliman sa mundo at dumarami ang mga pusong nawawalan ng pag-asa dahil sa problema, pagod at matinding pagsubok, lalong nagiging mahalaga ang pananatiling malapit sa Diyos na siyang tunay na pinagmumulan ng lakas at kapayapaan. Hindi man pare-pareho ang laban na dinadala ng bawat tao, nananatili pa ring tapat ang Panginoon sa mga pusong marunong magpakumbaba, magtiwala, manalangin at mamuhay ayon sa kaniyang banal na kalooban. Kapag ang isang nilalang ay namumuhay ng may takot sa Diyos, may dalisay na puso, marunong magpatawad, at patuloy na umaasa sa awa ng langit, unti-unting lumalapit ang mga biyayang hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan sa mundo. Kahit maraming beses madapa, masaktan o mabigo, hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang taong patuloy na lumalaban habang nakakapit sa pananampalataya at pananalangin. Psalm 34 verse 18, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart." Napakalalim ng mensaheng dala ng banal na talatang ito dahil ipinapakita nitong lalong lumalapit ang Panginoon sa mga pusong sugatan, pagod, at halos mawalan na ng lakas sa gitna ng matinding pagsubok sa buhay. Kapag pakiramdam ng isang tao ay wala nang nakauunawa sa kaniyang nararamdaman, nananatili pa ring handang umalalay ang Diyos na hindi natutulog at hindi nagsasawang magmahal sa kaniyang mga anak. Kahit tahimik lamang ang pagluha sa gabi at walang ibang makapitan, may Panginoong nakikinig sa bawat panalangin at nakakakita sa lahat ng sakit na pilit itinatago ng damdamin. Darating ang panahon na mauunawaan din ng bawat mananampalataya kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok, pagdurusa at matitinding laban na minsang nagpabigat sa kanilang puso. Bawat luha, paghihintay at pagtitiis ay may nakahandang layunin ang langit upang mas mapalapit ang tao sa tunay na pananampalataya at mas makilala ang kapangyarihan ng Panginoon sa kaniyang buhay. Hindi nasasayang ang kabutihan, pananalangin at katapatan ng pusong patuloy na nananalig kahit napapaligiran ng takot, pangamba at kawalan ng katiyakan sa mundong ginagalawan ngayon. Kahanga-hanga ang mga biyayang inihahanda ng Diyos para sa mga kaluluwang pinipiling manatiling tapat sa Kaniya hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay. Patuloy na maglakad ng may pananampalataya. Kahit mabigat ang dinadala ng iyong puso dahil may Diyos na gumagawa ng paraan kahit sa mga sitwasyong tila imposible ng maayos.
Huwag hayaang maagaw ng takot, galit o panghihina ang apoy ng pananalig na matagal nang itinanim ng Panginoon sa iyong kaluluwa. Pambihirang kapayapaan ang naghihintay sa mga pusong marunong magtiwala sa Diyos habang buong kababaang loob na ipinauubaya sa Kanya ang bawat laban sa buhay. Dahil sa biyaya, awa at walang hanggang pagmamahal ng Panginoon, nananatiling may liwanag na naghihintay kahit gaano pa kadilim ang pinagdaraanan ng tao ngayon.